nagitinguha nga kaugmaran, nagbunga og daghang kalambuan sa iyang liderato o pagserbisyo. Kaniadto og karon nagpabiling maalagaron. Padayon kitang mangilabot ning tulumanon, kay ang tinuod mas ligdong og bililhon. Mga bulanon dili malingla sa mga pangdaot og bakak nga mga istorya. Kita og atong kongresista. Live streaming na! Mga katauhan ang bida. Mga katikaran sa serbisyo ni Edgar Chato. Ipaabot kanimo ug mabati kaninyo. Ang serbisyong garantisado. Kita og atong kongresista. Maayong buntag ka natong tanan. Welcome sa ato ang matag duha ka bulan, duha ka higayon sa usa ka bulan nga programang Kita og atong kongresista. Live kita karon pitsa 9 na sa buwan sa Pebrero 2024. Maayong buntag, maayong udto, maayong palis, maayong gabi. Sama mo nimutang mga online viewers nato og followers kini si Attorney Abel Damalerio. Nagtimbaya kayo ninyo ni ining nindot kayong adlaw. Di ta maglangan mga kaigsunan. Atong sugaton, atong dasigon ato ang kugihan, buotan og di ato kalimtan ang bungan nga kongresista sa unang distrito sa Bohol, Congressman Edgar Chato. Congressman, good morning. Salamat, Attorney Abel. Ayaw gid kalimtin ng ambungan. Mayong buntag sa tanan, mayong buntag sa atong mga tigpaminaw, sa mga taga-subaybay, taga-sunod sa atong programa. Itaw nga atong kongresista dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, sa tibuok nasod nga Pilipinhon o sa tibuok kalibutan. Happy Valentine's Day. Happy na yun, no? Kong Hei Fat Choi. Yes. Sa Chinese New Year. So, ang tanan natong kaigsunan, welcome din sa atong mga kalihukan. Paspas kaayo ning panahon, Attorney Abel, tungod kay Pebrero na, no? Bago pa nag-New Year. So, atong mga pahalipay sa tanan, atol sa atong lain na usab nga hugna sa kita o nga atong kongresista. Okay, and then Congressman, to start things rolling, we'd like to take this opportunity to greet mga friends, mga special people na yung mga gipang-celebrate nga okasyon sa ato ang mga kahigalan. Siguro, atong sugdan na Congressman. Yes. First of all, tugutig ko nga mong padangat sa atong mga pagtimbaya. Happy birthday nga to ni Nong Joe Torralba, ang kanhi mayor sa atong dakbayan sa Tagbilaran, celebrating his 84th birthday. Di magyud ko makalimot ani ni Nong Joe kay adtong mga first term nato as congressman way back, no, into 2001 hangtod sa ana kadaghan nga mga tuig nga kami ni Nong Joe ang nag-uban isip mga alagad sa atong katilingbang bulanon labi na sa dakbayan sa Tagbilaran. Most especially ang atong kanhi mayor maopoy atong timbang sa pagtukod nato sa Division of Tagbilaran sa Department of Education. Di ko kalimot kay kanunay mi naghisgot og unsa kaha ang kahigayunan nga ma-separate nato ang atong Division of Bohol to the Division of Tagbilaran. Unya atong gitan-aw nga mas closer ang supervision sa DepEd kung naay kaugalingon nga division ng Tagbilaran. So, Nong Joe, salamat kaayo. Di po ko kalimot kay sinang Betty, mo po na itong partner the time of Nong Joe nga gitukod po ang atong high school diha sa Cogon. Kanang Cogon Night High School. Kung overload ang Cecilio Potong National High School, Bohol High School din, ug karon natukod sadna, no? So we congratulate also di ay sa Bohol National High School kay magamit na gyud ang bag-ong mga building nga tuwa sa Kabawan. So gi-transfer na, and I would like to thank Mayor Jane kay hands-on nga nagtabang gyud nga magpahiluna sa ato ang mga estudyante dito bisan layo. Transportation issue is being addressed also, no? So madungog nato na. So congratulations kay ang education priority man lagi. So happy birthday Nong Joe. 84th birthday. May you have more blessings, no? More of God's blessings ahead. Unya maghisgot kani tag birthday kaning Pebrero daghan sa birthday, no? Nga atong
mag-greet ang atong mga kauban. Si board member Molek si Pidosa di ay kani kauban nato sa provincial board sa una karon Yes. ang atong ABC president. Birthday sad niya unsa tong pitsaha. Murag atong Monday. So anyway, happy birthday Molex. Unya si Mariket. Dito ang atong HRMO sa probinsya, no? Provincial nato nga Human Resource Office. Mag-birthday pod murag 60th man tingari ni Mariket, no? So very close nato ni tungod kay kauban nato siya sa atong board sad sa Boy Scouts of the Philippines Bohol Council ug ingon man mao'y presidente pa hantud karon sa Girl Scouts of the Philippines Bohol Council. So happy birthday Mariket. Unya napoy among staff sa LGU Balilihan, no? Si Milot Maniwang mag-celebrate pod sa iyang 50th birthday. Oh, dagan. Okay, so katong uban nga wa mag-greet kay wa mo magtugan nga birthday ninyo. Naglikay tingali mo nga anahaon mo ini birthday. Anyway, kang board member Nick Besas, Yes. congratulations, no? So kay nag-assume na siya as new PCL president sa atong lalawigan sa Bohol. So nag-istorya mi ni board member Nick Besas and we are assuring him of the support pod sa ato ang distrito o sa atong buhatan sa mga kalihukan sa PCL sa lalawigan sa Bohol. O gawas ana board Attorney Abel, karong mga semana daghan kaayo mga pagdapit. Salamat di ay kay uban imong gipang-adto sa panahon nga nag-session ta. Naasad ang atong mga foundation days, no? Kay na-miss ra ba nako ang Del Carmen Norte, Yes. uban ni Kapitan Alex ilang 56 Foundation Day, ang Dorol nag-Foundation Day sad, ang Pandol Correlia nag-Foundation Day, daghan ang Dangan Sa Dangay pa. Albor, Yes, no? Dangay. Na Anupol Este, Weste, no? So naghimo sad sila. By the way, ang ako pong mga pag-umangkon, si TJ ang pag-umangkon. Oh. Apo si Bella. Wow. Anak ni Niging o apo ni ng Betty. Wow. No? So, happy birthday sa tanan. And those nga wala na to ma-mention, happy birthday kanatong tanan. Alright, so atong panghinaot, pagampo nga dugang grasya gikan sa labaw magkagagahom niining inyong adlaw nga tawhan. Okay, let's go on to our discussions, Congressman. Apil niya na ang mga gimbuhaton nimo kining balik naman og session ang atong house, diha gipang file nimo nga bills nga very important para pod sa atong lalawigan. Apil na katong sa nahisgutan nato sa una ang Panglao Medical Center. Yes, because during the break, sa Christmas break, wa man ta undang sa atong pagsusi sa atong distrito. Nakauban man nato si Mayor Boy Arcay, na istorya nato si Vice Mayor Amasuelos sa Panglao sa panginahanglan sa usa ka medical center. O tuod man groundbreaking ta dito sa Panglao anang gitawag og Super Health Center. No? So during the groundbreaking atong gisusi ang yuta. Ang property dito na ay 6,000 square meters. Ang 1,000 to as a Super Health Center and the other 5,000 ang among gihisgutan if this can be used for a Panglao Island Medical Center. And there was a consensus, there was an agreement. And I am hoping also nga ma-fast track ni siya. So upon assumption nato pagbalik sa Kongreso sa session, atong yung gi-file diretso ang atong House Bill nga gikaistoryahan sa Mayor. Of course, we will be asking the official support of the Sangguniang Bayan, of Panglao, ug sa atong mga endorsements, no? Pero gi-file na nato ang bill ni ini and we are so happy nga giaprubahan dayon ni siya sa Committee on Health during the first meeting po nila during the New Year. So this is the approval of the House Committee on Health, House Bill 9832, which is the House Bill for the establishment of the Panglao Island Medical Center. Natural ning proseso nga pagahimuon because just like what we did sa Galiares Cortez o sa bill nga giaprubahan to institutionalize kaning gitawag nato og multi-specialty medical complex dinhi sa lalawigan sa Bohol, which is actually the trailblazing bill in the Committee on Health. Kay after this nag-approve sad mi og bag-ong bill nga gitawag nato og multi-specialty medical centers in the different regions. Different regions. But ang kinaunhan gud nga ni bill nga na-approve independent of the regional bills ang atong multi-specialty medical center
nga gitawag og Galyares, no? Multi-Specialty Medical Center composed of Tagbilaran campus and Cortez campus. So, nahuman ang balaod di ana, nagpadayon na construction, ang mga implementation ni ini. So at least now we are starting also another bill that will be for Panglao. That is very, very important to us tungod kay ang Panglao fast growing na dito ang airport, unya very strong ang traffic sa tourism, nag-increase ang population not only of local residents of Panglao Island, dili lang kay Panglao municipality but the island mo nang gitawag siya Panglao Island. Okay, na may duha ka Panglao LGU. LGU. Yes. So Panglao Island, but this is a nationally funded government project. And this will be also supervised by national government. Dili ni siya district hospital sa probinsya, dili ni siya municipal hospital sa Panglao, but a nationally funded hospital. So salamat sa atong Committee on Health sa Kongreso sa very quick response nila. And then this will proceed already to the Appropriations Committee and finally the plenary of the House. And we are asking our friend senators, sila Senator Bongo, Senator Sani Angara, who will be also very helpful on the side of the Senate. So mao nay pinakaunhan gyud nga gilihok nato nga balaod nun. Kaya mao man ay trabaho sa inyong mga congressman. Magpasa o mga balaod nun. We look at where the problems are. We look at asa dapit ang needs for legislation, and then we file the bill. Unya, ayaw mo pagbanha ha, og ang bill dili overnight nga ma-approve. Kaya nga na magyud ang proseso. Yes. Narabay umandi kasabot nga og long term gani nga projects mo take og different stages, dili outright ang pundo one time na staggered, na gitawag og multi-year obligational authority. Pareho ni ining atong Cortez project. Gi-approve ni sa NEDA, dugay kaayo, unya na ay multi-year obligational authority. So, pag-release sa pundo, na ay 2022, na ay 2021, na ay 2022 nga pundo, multi-year. So, mausad na sa ubang mga proyekto. No? So, dili nindot ng paminahon nga nganong ni mahuman, nganong pa ni mahuman, ano sa ni mahuman, because there are really gestation periods. No? Yan na po yung mga proyekto nga, if the present administration dili makompleto siya, it's a nice project, tiwaso na sa sunod nga administrasyon because dili na ito mausikan ang pundo. No? Pareho po sa atong time sa una, Attorney Abel, paglingkod na to as governor sa probinsya, dugay nga nakatiwangwang ang atong airport sa Panglao. Correct. Mga yuta lang mo'y naadid to, walay vertical, walay horizontal, walay funding. So, walay dagang langas, walay dagang istorya, gitiwas na to ang project. Hangtod na human gyud ang atong airport. Mao po na, dugay nga damgo sa Kapitolyo sa Bohol. Panahon pa sa akong uyuan si Governor Lino Chato, gitawag na og Capitol site. Unya pila ka tuig na governor na lang sa Edgar, Capitol site lang gihapon siya. So karon gitiwas na tong damgo sa mga nagsugod. Gihimuan na to og New Bohol Capital didto, no? So iinga na ang dagan kanang ato ang sa Pilar nga doon natay gitawag nato og kanang Rice Processing RPC. Center. RPC si Congressman Artiap secretary pa to sa Department of Agriculture. Unya hingabtan ni Governor Enrico Aumentado wa man sugdi ang project. Pag abot nato, gitiwas nato og pundo pod ang gikinahanglan nga counterpart sa probinsya, gitiwas ang project. So ingon ana gyud ang dagan sa panggobyerno. So ako again magpasalamat ko kay ang Panglao nag-support sa maong idea. So we have filed the bill and we will push through with it. Naa lang ang suporta sa atong mga katawhan. Okay, so something nga angay ginato ng masabtan nga proseso sa gobyerno aron atong ma-appreciate nganong usahay na ay proseso nga mo take og time. Aning panahon na ato pong itaho mga kaigsunan, gahapon Congressman, lain na pong bill gi-file nimo para na pod sa atong sektor sa education para sa BISO. Pwede bang imong i-share ni nato mga kaigsunan? Yes, Attorney Abel, pero dili ni bag-o nga information tungod kay ang Bohol Island State University Board of Regents nagsuporta, nag-approve ni ini. And then this was also brought to the Provincial Development Council sa atong lalawigan sa Bohol. So we filed the bill officially para ma-establish ang Bohol Island State University Tourism and Sports Institute. So gahapong adlaw, this was recorded as House Bill 9901 dito sa Kongreso. Unsa man ning Bohol Island State University Tourism and Sports
Institute. Usa ni siya ka maingon nato course offering, usa ni siya ka institution sud sa BISU system. Nga murag School of Medicine. Pero lahi na sad siya nga field, no? So tungod kay ang atong tourism and sports, dako kaayo ni siya og kahigayunan nga mao'y mo push sa tourism agenda sa Bohol, sa Region 7, sa Visayas, Mindanao. Wala tay facility dinhi sa Visayas and Mindanao. Ang atong AIT, Asian Institute of Tourism, tuas Manila. Ang dagko nga mga sports training centers and facilities tuwa sa kauluhan. Yes. Wala dinhi sa atong rehiyon, wala sa Visayas and Mindanao. So, we are dreaming because everything starts with a dream. And though we are dreaming with BISU, Dr. Pinaso is very, very supportive ang ato ang visionary man ni si Dr. Pinaso pod, ang atong presidente sa BISU, nga maghimo og Tourism and Sports Institute dinhi sa atong BISU system funded by the government. Naa dito ang mga facilities sa sports panalitan. Dili ta maka-host gyud og palarong pambansa dinhi sa atong lalawigan kay dili standard ang ato ang oval sa CPG Sports Complex. And we always dream of bringing in the palarong pambansa and even national and international competition. So gidamgo nato nga naatay standard nga facility. Unya gawas ana magkuyog magud ning tourism and sports because in tourism dili lang ni kay maingon nato og usara ka aspekto sa tourism ang naa. Number one, there are 5 A's of tourism: access, arrivals, accommodations, attractions. Ang ikalima ana kanang gitawag og activities. And the activities would range to sports activities, upland, lowland, kanang mga areas nga naa sa dagat, diving, all. Unya sports, different types of sports nga naa sa lugar. Naa po diha ning mga kani bitong naaron sa Danao, Adventure Park, sa Lubok. So apil na siya sa overall package. So ug naa kay training facility dinhi ang mga international and local as well as national training teams pwedeng dinhi. Pwede po tayong magkapalaro. But the institution, Bohol Island State University, can have its own training program on sports with the Philippine Sports Commission. And, of course, na ang Department of Tourism, na ang Commission on Higher Education, mag-ipon din ha sa ato ang facility. So, maunay damgo in the House Bill of 9901. So, it has been filed yesterday, and we are looking forward nga all agencies will be brought together during the committee hearings. Naa na di ay property nga gipahiluna, gipalit ng daan usa gifile ang bill. This is a 6-hectare property nga across the present BISU Balilihan campus. BISU Balilihan campus is 2 hectares. 2 hectares. Unya naay 500 square meters nga tapad niya naa diha ang Congressional District Library. Unya across nakapalit og 6 hectares ang Bohol Island State University para sa maong gitawag nato og Bohol Island State University Tourism and Sports Institute. Unya adto na didto ang tourism facilities, training facilities, mga gamay nga hotel, whatever nga ma-train. Pareho pud sa gihimo nato didto sa Lourdes High School. Gagama tag conference room, kitchen, para tourism, hotel accommodation rooms, o na dito yung restaurant. But in a bigger version, kay university naman eh. So, mao na. And then the sports complex, we thought will be named after one of the champions of education sa Pilipinas, si Senator Ed Angara. So, mao na itong damgo nga mahimo. Alright, and then of course, Cebu pa na sa team sa BISU na kailangan thought, a dream, a reality. Yes. Ma-realize natin. There is no limit to dreaming. Okay. Ang importante, trabahoon na to. And of course, atong ikalipay pagtaho, Congressman, aron lang pod ma-aware ang atong mga kaigsuonan. Last year pa, mga September pa, pwede yung imong ma-share gyapon ni file na kag bill para sa LTFRB office na tupon diri sa atong lalawigan sa Bohol. Yes, kaning pagbutang og LTFRB office atong lalawigan sa Bohol, na-file na nato ang bill ni Ana because daghan kayong mag-istorya nga lisod kayo ang access o sige lang tag-adtong Cebu, mga requirements nga ginagmay mo adto pa kag Cebu. Mao ni nga gifile ni nato og bill. I am very thankful to LTFRB both at the national and also in the region
kay very very supportive sila sa idea. So importante nga mahimuan nato siya bill aron mahimo siyang standardized, mahimo siyang institutionalized. Unya ma-appeal gyud siya sa budget every year. Kay pareho pod sa atong LTO office nga anha sa Tubigon. Naanatay na-approve nga bill para ni ana. Unya along the way now, ang atong regional director pod sa LTO, si Director Glenn Glorio, with the central office of LTO, are working out already nga ma-open na gyud ang maong LTO office. But kung tabanan na nimo og LTFRB, Yeah. then that will be good complementation para sa transport sector nato. Kay sa Kongreso karon nagsige ra ba pod og review aning modernization. Yes. So mao ni nga importante ang atong mga transport agencies, no? So dili lang ang atong DFA. By the way, I just had a talk with the DFA Assistant Secretary in charge for Consular Affairs, and they are getting ready for the opening of the DFA in the Wow. province of Bohol. Kaya nakuha naman nato ang pundo nga 16 million para sa yearly budget of our DFA Consular Office. Gikoreksyonan ni siya nga dili ni siya ang satellite office nga passporting lang. That's why in our discussion with Assistant Secretary Cruz, si Adel Cruz, gi-clarify yun nga ang full opening of the branch of DFA will cater to passporting, authentication, ug uban nga serbisyo sa Department of Foreign Affairs. So salamat no ato naman nagitaho sa miaging mga episodes nato nga naningkamot og nakuha ni Congressman Chato nga mapunduhan pohon atong DFA office in Bohol. Okay? So mao to atong discussion sa ato ang mga gipang trabaho ni Congressman Chato sa ubos balay Balaoranan. Now, let's go to mga daghang kagipang discuss sa lokal natong kalihukan ni Congressman. Naatay something to look forward sa atong Bureau of Fire. Pero di bisita ni Mana. Yes. Ingon ani ha, kay kasagaran gyud sa tibok Simana, wa man ta dinhi sa ato. I know that our constituents understand that. Kay tuwa magyud sa kauluhan sa Kongreso ang atong mga trabaho. Pinag-uli nato dinhi we receive our officials, local officials, national agencies, apil ang atong mga katawhan nga mga og schedule nga magkita ta. So from all walks of life na ay mo bisita nato. I think last week nagbisita sab nato ang Bureau of Fire. Si Fire Chief sa warden nato, warden kining Si Fire Raul. Marshal, Raul. si Raul Bustalino. And then he was here with key officials of the Bureau of Fire, not only to pay a courtesy call but also to discuss about the groundbreaking for our 30 million Bureau of Fire building that will be established in a government property of the provincial government nga anha diha sa lungsod sa Cortes. Luyo ni siya sa Galiares Hospital Cortes, tupad ni siya sa Bohol Youth Home. By the way, naatay nahuman nga Bohol Youth Home nga naa sa likod sa Galiares Hospital. Magtupad sila sa Bureau of Fire, magduol sila sa Bureau of Fire. Unya gi-clarify ni Fire Marshal, Fire Chief Bustalino nga this will not only be a provincial office of the Bureau of Fire, this will also be a fire station. Meaning to say, na ay mga fire station firemen nga napundo diha. So it will be near response to areas around, no? But it will cater to the services of the entire province of Bohol. So that's 21 of February. Unya ato pong pasalamatan ang Bureau of Fire kay ang mga kalihukan nga himuon unya dinha maka-enhance no sa capacity sa atong Bureau of Fire. By the way, ang original plano tagbilaran nato ipabutang. Ang problema lang kay medyo space na po yung problema. Pareha si Galiares Hospital nga naa gyud sa Cortes because of space problem in Tagbilaran. Pero karon nalipay ta kay napalit nato nga 20 hectares property diha. Giplano naman po sa atong probinsya hinuon for other developments. So again, thank you. Yang atong Bureau of Fire will have their new home very soon. Nya salamat na ni Senator Sani Angara, partner ni nato. Kay basta mo istorya na ganitag budget og dili namo kaya masudlan diri sa house,
adto naman ni Senator Angara sa Senate kasi siya chairman sa Finance Committee. Yes, and siya pwedeng tabang nimo Congressman para sa atong Baiso, no? Nga pondo for pagpalit sa 2024. yuta sa Baiso nga 6 hectares si Senator Sani ang aming tabang o karon usab naa na tay 50 million for the Baiso Tourism and Sports Institute, specifically to start the land development of the entire sports complex nga atong gi-damgo nga usa ka national standard sports complex nga kaya sa atong mga palarong pambansa. So we have 50 million there to start. Salamat gyapon ni Senator Sani. And then again, I am proposing, we are proposing, we agreed with Baiso nga ang atong sports complex will be named after Senator Ed Angara. Champion gyud to sa education. Unya, when I graduated from the University of the Philippines, siya mo yung nagpirma sa akong diploma. Wow. Mao to nga pagdaga niya, nagsuporta niya, pagka-senador na po niya, we have been very close, no? May he rest in peace. Tonas laing kalibutan si Senator Ed. Nindot nga Senate pabor. President. Senate President. Ed Angara. Okay. And of course, bago po nga ning duaw ni Congressman Edgar Chato, murag very exciting news ni murag ang atong mga physical therapists from Galyares Hospital in Tagbilaran na inindot nga paaboton na ni Congressman. Yes, kaya karong tuiga, God, ang NASOD will be celebrating the 43rd National Disability Prevention and Rehabilitation Week. I was thinking, apilon gyud nato gisgot ni sa atong programa, sa kitawag atong kongresista, so that people will start thinking about how we are able to support our mga gitawag nato o PWDs Yes. affected with different disabilities, no? So under the law, respetuan ni sila. Correct. Dili ni sila tamayon, di na sila katawaan, but suportaan. For all you know, ang atong mga PWDs, mas talented pa sa naay mga tao nga naay mga hustong panlawas. Di yun ko kalimot kay sukad pa sa una. Kita man po nagtabang og tukod nila nito Tingkilas sa ilahang provincial office, nagtabang ta nila sa tangnan nga dili tanan tingali na hibalo nga naay housing project with Habitat dito sa Panglao nga nag-coordinate sa atong Yes. opisina nga nagsigi og tabang na housing puro gyud ng mga PWD ang naa didto. But one thing very inspiring kay gibutangan man nato sila training center didto. Tigama na sila og mga with the help of the Department of Labor, mga prosthesis ba kaning mga assistive devices for PWDs. Unya gawas ana naidaghan nila nga mas naay income ikumpara sa ilang mga igsuon nga hustog panglawas. Yeah. Kay mo masahe sila, mo kanta sila, daghan kaayo og mga fields. Anyway, back to ang mga visitors nato last week. Ang atong physical therapist sa Governor Sistino Galyares Hospital, nag-prepare ni sila sa mga kalihukan kay ubos man ni sila Department of Rehabilitation Medicine sa Galyares Hospital under Dr. Mutia. Of course, unya ana sila gitawag og PWD Olympics, no? Murag Olympics ba nga para sa mga PWD pagahimuon soon ang basketball, swimming, track and field ug uban pa. And they will be also continuing kanang gitawag nila amazing racing, amazing race for kids. For kids. No? So nya mga PWD got talent. So we are really hoping masuportaan sila. So our office is trying to look for ways and means to helping them. I'm sure the other local government units, ato pong iauhag ang ato mga mayors, kay naaman tayo mga pondo sa mga local governments for PWDs, ato pong tagaan o kahigayunan. Ang atong Galyares Hospital Rehabilitation Medicine will soon be getting in touch with our LGUs. Dili na to imakuli ang pagtabang nila. Pareho po sa mga programa sa gender and development. Correct. Ang atong mga LGUs are active. So we are asking our mayors, ang atong local officials, mga barangays nga naaman tay mga inventory sa ato ang mga PWDs, naapod tay gi-issuehan og mga cards sa mga discount cards, no? So let us get them involved kay aron nga not only mas successful but matagan og higayunan ang ato mga PWDs. And then again, please respect the rights of the PWDs. I totally agree. Thank you very much. Apil na si Edgar Chato. Atong paaboton na pohon sa July karong tuiga. And then another set of visitors nga nagpasalamat ni mo Congressman ang atong sa Philippine Army, no? Ang Visayas Army Training Group murag dihay iniyang higayon nga ning duaw po sila ni Modere. Yes, kaning Visayas Training Group sa Army, natukod ni sila atong time nga kita maoy governor sa atong lalawigan. When they requested nga
ma-relocate na tong Boheco to their new Boheco office kay gamiton sa army. Ang ilang ngan po dinhi katong Governor Lino Chato army camp, no? So nani sa lungsod sa Tubigon. And so along the way we have been supporting them in different enhancements of their facilities. Ang latest katong ilang covered katong ilang court nga open nga adto in town maghimo mis mga activities mo adto ta didto adto ang mga trainings gipanghimo nila open field and then gikinalan og covered court. So gibutangan nato sila didto og covered court gitagaan og tabang pundo sa ilang conference room. So dinhi sila no kuyog sa mga tinugyanan sa Visayas Army Training Group led by Colonel Jasper Hostito Pexon og iyang mga kauban. So salamat sa ilang pagbisita and we assure the Army nga nagihapon ang atong pagtinabangay kuyog sa atong probinsya o atong provincial government. Ako na-mention na mag-appeal nga kani si General Bronner used to be also with us working when I was still governor of the province of Bohol. Kanunay mi magkita every now and then and he always acknowledges nga Bohol has been part of his career. Kay appeal kaayo diri si General Bronner sa atong mga kalihukan katong Purok Power Movement, katong atong mga trainings dito sa base sa Purok, ang atong mga anti-insurgency program o the continuous clearing of the province of Bohol kay insurgency free man ta at that time nga kita mausad ang gobernador sa atong lalawigan. So thank you once again to our army and we will continue to be in partnership with you. Yes, thank you. And of course, another component sa ato ang law enforcement, ang atong mga kapulisan, diya pihigayon nga naghimo mag very fruitful discussions on mga policy and possible legislation nga suporta sa atong kapulisan, Congressman. Yes, dinhi silang Colonel Cesar Misola Jr. Nagda sa tingog sa atong mga kapulisan usab kuyog sa mga kauban. Nagda sila usa ka folder sa mga house bills and congressional bills nga gusto nilang masuportaan dito sa House of Representatives. So, ato ning gisusi, we are always supporting our police. Sa una pa lang gani na, continuous ang atong support nila. Every year, magkita gid mi sa atong kapulisan diha sa ato ang kampo. No? So, anyway, one of the bills nga akong ma-highlight lang is nationalization, aning gitawag na to Law Enforcement Assistance for Effective Law Enforcement Program. Kanang LILEP. LILEP nga programa nga ang IBP nato sa Bohol ug ang kapulisan ug ang provincial government nagtimbang para ug dunay mga kaso nga mahitabo sa atong kapulisan labi na giresbakan sila sa ilang operations pananglitan. Maluoy ta sa kapulisan kay sila ang mogasto sa ilang kaugalingong depensa. Mao ni nga makuhaan nin taon ilang gamay nga income. Kaya magsige naman sila atubang sa husgado. So, the government must look into this because kinsa may mga pulis nga mainganyo to execute, enforce the law, ug naa sila problema, sila sa personal ang mugasto. So, mao to nga gihimo ang LILEP. Dinhi sa Bohol, and we thank the IBP. Ang atong bill ron sa Kongreso is to make this concept nationalized. Yes. So, dili LILEP iyangan, but that is a program that supports also the police nga mao gihapon nga magatubang sa mga kaso. So mao ni ang bill nga appeal sa among naistoryahan ni Colonel Cesar Misola and in Congress we are strongly supporting this bill. All right. So whether sa level sa national arena in legislation or sa ato ang mga discussion sa local naa sentro sa paningkamot o trabaho ang atong Congressman Edgar Chato. Okay, atong takna mga kaigsunan, it's already 9:35. Let's have a short break. We will be back in a short while. Congressman Edgardo M. Chato is very phenomenal. In fact, the establishment of the School of Medicine of the Bohol Island State University is his brainchild. From idea generation up to following up of the application of BISO and even for the review process, Congressman Chato was always there until the end. And we're so happy that finally today we had a successful launching of the medical program and the School of Medicine of Bohol Island State University.
lisod gud ni kay adto man may moagi dito pangpang man may mag-agi ato ta kuan adto may moagi dito. Kanang maglukdo sa amo ang kanang baligya, saging, gabi, mga lagot mon ba? Lugi. Lukdoon ang lugi dito agi. Dito ras pangpang ana diha agi diha. Nagpasalamat mi nga na semento na ning kalsada namo diri sa barangay Sohoton. Kay kinalasan jud ni nga barangay nga way semento. Nya karon nanay semento, salamat kaadyo ni sa DPWH o sa among congressman Edgar Chato nga ang among kalsada diri sa barangay Sohoton na semento na. Nagpasalamat mi nga dali na mi makaabot sa amo ang destinasyon dito sa Kalapi. Akong pasalamatan si Senator Angara, Congressman Edgar Chato, ni Miriam Sumaylo nga may nakatag og na pag-follow up nga malaminan ng kasada ni Milipayan. Ug dahang kayong salamat. Ako si Diaranas o usa isip nga trabahante maong kining kalsada. Ako nagatabang kining pag siminto. Salamat usab sa mga manubyo nga nalipay sad sila kay medyo okay na ang dalan dito sa harap road either sa una bitaw nga grabe ka lubak-lubak yun. Gikan sa highway until sa babaw. Salamat sa kayo. Ito sa katabang. Ilabi na itong mga motor nga walay suga. Dako sa katabang ilabi na ng street light. Kaya sa una sir, diri nga nagkwita sa wala pa street lights. Grabe itong kalisod ang kangit-ngit na kayo. Kaya usap po sa subdivision mo sila. Muna nga, kapasalamat sa mi nga gibutangan kining street lights. I think 7 ka street lights ni pumutang diri. 8. Oh, 8. Okay, salamat and balik ta sa ato ang broadcast atong padayunon atong mga hisgutanan. Congressman, nasubo ta nga atong February 4 in town. Then tayo mga kaisuon na to dito sa Barangay Mansa sa Tagbilaran nga naapektuhan inton sa sunog. Pero wa magmakuli, nagpangita og kadasig atong congressman sa pagsuporta nila sa ilang mga panginahanglan. Congressman Chato. Yes, Attorney Abel, it was so sad no nga naana sila ang lugar nato sa Dakbayan sa Tagbilaran nga naigo sa sunog. Session days man, salamat kayo kay ato mga staff sad may diretso dito in coordination pod sa barangay officials sa maong barangay. Sad to say nga dili gyud sayon basta naay mga lugar nga maapektuhan susama niini. But we would like to thank and commend the city government led by Mayor Jane nga wa gyud magkulang sa oras sa paghatag og pagtagad. Naibaw man ta nga ingon ani pod ang response gyud sa city basta naay mga kalihukan nga susama niini nga i-respond nato ang mga panginahanglan sa mga tao. So si Barangay Captain Arvin Bisara uban sa iyang mga konsihales sa barangay, sa maong barangay sila kagawad Erwin Galan, Arnold Galan, sila kagawad Ferrom Carlton Almine ug uban pa. I think mauni sila ang tabang pod sa atong opisina nga hingsubay didto sa kahimtang. So assistance is ongoing para sa maong mga naapektuhan sa sunog, and then just a reminder to everyone kanunay yung careful gyud kanunay kay lisod no ang mga ingon ani nga situation labi na kay daghang mga pamilya pod naapektado niini, and we are supporting the city kung unsang ilang mga plano pod para sa housing and relocation. And then of course, Congressman, ato pong giubos sa direction o instruction si Congressman Chato atong gipanubay pod ang DSWD sa ilang pag-release sa mga cash assistance sa ato ang mga nabiktima in sa sunog. Yes, because DSWD is our national agency in charge for this type of responses. Ako sang
commend sila ni Jimmy, no? Crucio, kay automatic nga release ang atong 10,000 national government assistance para sa kada pamilya. O ang mga foodstuff, no, nga gikinahanglan. O daghan kay mga tao nga mga donors mao ni akong nakit-an dinhi sa ato nga di magmakuli ang mga katawhan pagtabang og naingon ani nga situation. Nahitabo ni sa poblasyon 2 unya nagpadayon gyud, grabe ang suporta sa mga tao, maupod na sa ato ang amansa sa experience. Usahay mo ingon na ang mga officials dito ayaw na pud ng pagkaon kay murag daghan na kaayong staff nga madawat ni ay lain-lain tingali nga other needs, no, nga panginahanglan sa atong mga kaigsuonan. So the barangay and recipients continue to receive donations. So salamat sa tanan in whatever form of support nga mahatag kanila. Okay, so padayon atong pagkinabangay. Of course, Congressman, bago pa lang, bago na ang ato ang DepEd Bohol Division Superintendent. Atong i-share atong pahalipay, Congressman. Yes, nag-istorya mi gahapon, no, sa ato ang bag-o usab nga DepEd Schools Division Superintendent si Dr. Casiana Caberte. Adtong time nga governor ta, Assistant Schools Division Superintendent ni siya. Dinhi sa atong lalawigan, and she was working with Dr. Will Bungalos, who is now the city superintendent. Sila mo ay nagda sa provincial DepEd when Edgar Chato was governor of Bohol, Dr. Bungalos as superintendent, Dr. Caberte as assistant schools division superintendent. Karon siya nagyud mo naglingkod as schools division superintendent. Napoy laing bulanon nga superintendent bago si Dr. Marina Salamanca, who is now also in Dumaguete. So siya na sad mo is superintendent dito, siya hingpuli ni Dr. Caberte. Kay si Dr. Caberte mo ay superintendent sab dito, no? So we also congratulate Assistant Schools Division Superintendents, Dr. Faye Luares and Dr. Eduardo Umpad. We assured, no, nag-istorya min Dr. Caberte, we have been supporting each other for so long a time sa unang panahon. We continue to establish strong partnerships sa atong DepEd. Kaya kanigong atong DepEd, province-wide ug city-wide, dako kaayo ni og challenges. Kaya karong panahon na, ang challenge sa DepEd is to how to improve performance, how also to improve our national kining performance sa mga tests. On labaw sa tanan, how we can compete with the other educational institutions all over the world. Kaya naa may ranking good kanunay ang global education. So mao ni nga nag-apas ang Pilipinas niya na in Congress admitido ang atong Secretary sa DepEd, si Secretary Sara Duterte, nga kinahanglan pa gyud og major steps nga paghahimuon sa atong mga teachers, training programs sa teachers aron nga ma-sustain gyud, ma-enhance gyud ang level sa competencies, labi na sa science, math, English, kaning major subjects, no, nga mao'y gigamit pod sa international tests nga gihimo. So Dr. Caberte, welcome back to Bohol, and to DepEd family. Let us make sure that we are able to support Dr. Caberte in her leadership in the same way nga sa una sila ni Dr. Banjel, sila Dr. Will Bungalos, na nagkausa, no, sa ato ang mga kausa para sa edukasyon sa atong kabataan. Alright, and then of course, speaking of education, atong gikalipay Congressman nga dinhi gi-hold sa Bohol, mga 1,000 kapin siguro to ka district supervisors nga naghimo sa ilang national convention. So, Believe lang gyud ko, Attorney Abel, believe lang gyud ko kay ang Bohol gyud mo'y napili sa atong Public Schools District Supervisor Association sa ilang holding of the 3rd National Research Convention on Global and Regional Education Research Trends. Magpasalamat ta nila kay ang Bohol gyud mo ilang gipili, no? So sila ni Dr. Sergio Cabrera, National President, nila ug ang ubang mga opisyales. So congratulations once again to the province of Bohol nga host gyud ta sa National Convention. 1,000 kapin ka mga educators, supervisors all over the country. Yes, and of course, padayon to sa itong mga discussion, gamay na lang atong mga ipangtaho. Di, gihimong turnover na to, Congressman, sa mga agricultural machinery under sa mechanization program sa Department of Agriculture. Kanunay mo pwede mag-isuportaan ni mga efforts for our farmers. Oh, yes, usa ni sa mga programa nag-istorya man ta sa education sector, no.
Adtong again, governor pata sa atong lalawigan, nag-istorya mi ni Dr. Caberte, we recalled the programs in the past like Turo Turismo, yang atong mini hotel na ato gibutang sa lungsod sa Panglao sa Lourdes High School. Unya ang atong Eskwela Agrikultura, which is the other pillar of education, to ana to gibutang dito sa San Pascual Ubay High School. Unya ang atong pagpalit sa mga equipment gyud nga gipanghatag dito sa mga tulungan, igamit na atong education fund sa probinsya, nakatabang kaayo pag-enhance sa mga agricultural training schools. Dili lang sa Ubay, apil dito sa 2nd District sa Talibon o sa uban nga dinhi sa 1st District usab. Tulo magud ang pillars nga atong gihatagan o pagtagad. Number 1 was tourism, the other one is agriculture, and the other one is information technology. Ang information technology hub training naa sa Congressman Pablo Malazarte High School sa lungsod sa Balilihan, kay ang BISO pod nga ICT naapod sa campus nila sa Balilihan. So congratulations no sa Agriculture, Department of Agriculture, Rice Competitive Enhancement Fund Mechanization Program nga giaprubahan pod sa Kongreso. Ato ng pasalamatan dito sa Trinidad ang ilang distribution. Yes, and of course, speaking of environment, naay ning atubang nimo ang atong mga taga DNR people, no? Para sa atong Danahon Double Barrier Reef nga naay protective measures nato diha angay nato ning ipataho pod Congressman kay naay imong support niini. Sa original nga concept sa Danahon Double Barrier Reef nga ato ning gitawag sa una og Sele Bosole, Cebu, Bohol, Leyte and Southern Leyte. Mao ni siya ang magproteher sa common areas between Bohol, Leyte and Cebu. Unya, ang ilahang primero aning design or scale or ilahang gi-appeal sa ilang measurements, gi-appeal nila ang Tubigon, gi-appeal nila ang Kalape ug part of Loon. So mao na siya nga rason ngano nga ato ni siyang gihanyo sila nga kutob ra sa mantatao ang Panggangan, Sandingan o Kabilaw dapat ma-out ni tungod kay kani siyang area ha dunay projected development pod sa atong Bohol Island Special Economic Zone. Okay. Ano, ang atong tak na almost 10 o'clock na ta. Last 2 items na lang before tamo kan og mga pangutana. Naghihimong outreach program dito sa LGU Kalapi sa Barangay Kangguha. Gisuportahan po ni mo ni Congressman. Yes, murag ang nangulo Sila na si si Vice Vice Mayor. Mayor Junie Yu. Mag-support ang atong opisina kutob sa naay mag-request og support. And ang Red Cross pod akong ipasalamatan ang Red Cross Board o ang atong staff led by Kate Cantoneros, atong OIC administrator. Successful ang mission sa Red Cross with IMAP nila ni Ason Paras, director pod sa Red Cross dito sa Carmen. So congratulations and thank you to all of them. And then of course, finally, kagahapon, ang atong malipayong mga magtutudlo o mga estudyante sa Durol Elementary School kidega sa pagserbisyo ni Congressman Chato. Ikaw ni Sulti, Congressman. School buildings are priorities sa ato ang mga programa usab. So, dahil sa Durol gahapon, naay mga schools nga gipadayon pagtukod karon sa ubang mga lungsod sa atong distrito. And there are also school building proposals coming from other parts of the district. So, ato lang gi-highlight nga dili lagi madiretso, dili makasad, dili overnight, pero as long as na ang proposals, malihok nato along the way. So, again, our commitment to the cause of education, dili lang sa quality sa programa, variety of offerings, gikan sa basic education hangtod na sa tertiary education, but we are also supporting the infrastructure. Okay, mga kaigsunan, mao kato atong mga taho sa mga gimbuhaton, mga programa o kalihukan sa buhatan ni Congressman Edgar Chato. Aning punto ha, atong isugutan ni Congressman, diya may nagawas nga balita sa itong mga pamantalaan sa miaging Domingo na imuhang naputi petition nga gifile against aning usa ka kani ni Mr. Romasola nga kanunay sabag og mga di maadyo mga binuhatan o istorya. Would you like to comment on this? Ay, kanunay bito kong moingon nga dili ang social media mao'y venue kung naatay mga kaligot-got sa uban nga tao nato. Ang importante kung naay mga kalihukan nga inyong gituhuan nga kinahanglan
ma-raise ninyo ang mga issues, you have the proper way to do it, no? So kita wa ta mo gamit sa social media. Wa po ta mo sakay nga adto ta magtubaganay sa social media because that is not the proper way to do it. So atong gibuhat, nag-file tag kaso dito sa ato ang fiscal's office unya tuluan na ang na-file pod sa RTC branch 90 dito sa Quezon City. Unya na-latest nato nga hinggawas at tumiaging semana kay kanilaging magsige og komentaryo og dili husto hasta naman ang huwes sa ang court sa branch 90 na appeal na og istorya nga illegally issued warrant ang ma-issue og irregular baka dili illegal, no? Irregularly issued warrant. Di ang husgado na maoy atong gi-question niya na kay sila may mo issue sa warrant. Yan apo joy suspicion nga naay kamot kunong gapalikod. So these are not proper things to do because ang atong husgado should be given all the respect. Kaya kinsa pa may mobantay sa ato ang kausa sa hustisya o hasta ang husgado ato nang gi butang sa doubt sa mga tao or painted with different color, dili maayo. So mo to nga atong gi filean usab og kaso sa indirect contempt, no? So mao na usa napay gani lain kay nag-file pud ta og gitawag natog review dito sa Department of Justice kay ang gi-file natong kaso 21 tulo ang na-file sa court ang 18 may atong gipa-review og wa ba masayop ang fiscal sa siyudad sa Quezon City nga ang 18 na dismiss man. So right nato na katungod nato na. In fact, Attorney Abel, niya man tayo bisita karon ang ato yung malantip og salabutan nga abogado, dili ni abogado de Campanilla, abogado de Campana gyud atong gikalipay nga niya siya karon kay ang uban sige pangutana, but I always say I leave that to my lawyer because I don't want to be affected by all this nga legal niceties, legal nga mga proseso. We have a lawyer who can talk for us, no? Okay. So kung atong tagaan si Attorney Popot Marapaw sa iyang kaygayonan nga mo-explain lang ani para matubag itong mga pangutana nga sigig text. Yes, okay. Welcome and good morning, Attorney Popot. Thank you, Kong. Thank you, Abel. Maayong buntag sa tanang followers ug nagtan-aw sa inyong programa karong buntag. Good morning sa kaninyong tanan. Mahimo bag atong enlighten ato mga kaigsunan, Attorney Popot, una katong gi-mention ni Congressman bahin sa petition for indirect contempt. Yes, the petition for indirect contempt was filed last January 24, 2024, no? This was because of the news item which appeared in the front page of one of the weekly newspapers in the province of Bohol, no? Katong ning ingon si Willie, ang headline adto ay ang title adto was Willie katong ning ingon siya Ramasola decries highly irregular arrest warrant. So tungod adto mura mag-iyang gipagawas nga naay kunoy naglihok ng mga kamot na dili makita. So mura mag-insinuate siya nga naka-impluwensya ang private complainant sa pag-issue sa warrant of arrest. He must have forgotten, no, that there is no law which prohibits the issuance of a warrant of arrest even pending the a motion for reconsideration at the city prosecutor's office. So be that as it may, ug ming reklamo pud siya nga pag-implement sa warrant of arrest diya siya gisulti na nakunoy nag-atang niya, dili pud nato kalimtan na ang warrant of arrest is issued to any officer of the law. Correct. So meaning to say, be it the NBI, be it the Philippine National Police, they are authorized to implement the warrant of arrest. So I don't see anything irregular in the issuance of the warrant of arrest as well as to its implementation. So tungod ni ana ni file si Congressman Chato og petition for indirect contempt didto sa RTC Quezon City. Tungod sa iyang gipangbuhat na iyang gipagawas nga murag nalagi kunoy wala makita na mga kamot na naglihok motoy napadali ang pag-issue sa iyang warrant of arrest, no? Dili nato pwede gyud i-penalize ang korte sa Regional Trial Court sa Quezon City kung paspas sila mo issue o mo resolve o anything pending before them. Mo ginaikwan. That's one thing, no? Kay ang tao pod mo reklamo og dugay karon pod iya pong ipagawas og maot og napaspas. But sa tinod niya na in fairness to the RTC Quezon City branch 90, no? In Quezon City,
everything was done in accordance with the procedural rules nato, most especially the rules on criminal procedure. So there is nothing for him, and I just hope that he can substantiate what he has been saying on social media as well as his press releases. Otherwise, the petition might be upheld by the RTC. Okay. So, So, Attorney Abel, in one of his posts ni Willie, sa lain na usad nga newspaper, gideny ra ba na niya Attorney Popot, nga yes. sulti siya. karon Attorney Popot, unsay status atong case? It's already filed in court, so magpaabot lang ta sa mga sunod proseso for the order of the court. Ano? Yes, ilang sulti na raffle na kuno, but we are just awaiting any order insofar as the indirect contempt charge is concerned. Now, going back to the cyber libel cases, of which 18 were dismissed, we have also filed before the Department of Justice a petition for review. This was filed last January 29, 2024. We have furnished also copies to the parties concerned. Ang ato lang anipod no, sa 18 counts we are trying to question yung katong ilang dismissal. But for the 3 counts we did not question it anymore, no? So ang nahitabuan it was I believe there is a pending motion for reconsideration ni Willie Ramasola ni Ine in file na puntag atong opposition. But insofar as Congressman Chato is concerned, we opted not to file a motion for reconsideration, which is not a requirement for the filing of a petition for review. So we opted to immediately file a petition for review directly with the Office of the Secretary of the Department of Justice. Okay, so at least mga kaigsunan sa aspect sa petition for indirect contempt, na-file na siya, and then naay mga prosesong gisunod. In the same manner, ang katong 18 cases nga dismiss sa fiscal o sa prosecutor, mo ni subject for petition for review sa Department of Justice. Yes, and which remedy is also available to the respondent should he opt also to file a petition for review to the DOJ. So this is just a remedy available to both parties who feel aggrieved or who feels aggrieved to any resolution at the prosecutor's office. Okay, mga kaigsunan, I hope that's clear. Congressman, nag-idugan? Yes, ako lang i-klaro nga the reason why mas nindot nga giistoryahan nato dinhi sa kitawag atong kongresista kay daghang sige og pangutana og noon sa raman to kana bitong uban pong mga tao nga na-irritate sa pamaagi sa social media, dili man malikayan nga to ay mga trolls pod sa laing grupo or whatever nga maoy magsuporta nila, pero daghan kaayo nga na concern ug unsa na kuno nahitabo sa kaso. So mao na nga at least for everyone nahibaluta sa proseso, very transparent bisan ni ining mga issues nga legal. Unya sa ako na lang gisulti, our proper venue is the courts. Nya mao po nagingaw nato nga dili ang social media may proper venue kay hasta tanan nga mga issues nga gama-gama og istorya mamura siyag tinuod. That's why we make sure that kinahanglan pod file na tog kaso kadtong nakasa aron na ay pagtulunan dili lang against nga kita mismo may atong gidepinsaan, but the rights of people should know that all of us have rights. Ug dunay mga ingon aning tao nga mukat across sa imong kinabuhi unya mukalit lang og panghilabot nimo nga why kapasikaran, then naay mga korte. And maybe this will be a learning experience for everyone. Yes. Would you like to add something pa, Attorney Popot, on the matters nga giskutan at toron ining duha ka petition? Well, actually, the fight is far from over, no? The Congressman Chato is seeking justice from all of this, no? So, the fight is far from over. We will continue the fight to its just legal and logical end. Okay. So, mga kaigsunan, nining higayon nga niata nag-uban with Attorney Popot Marapaw. Salamat kayo, Attorney Thank you, Popot, sa Abel. kahigayunan nga mo-educate po sa atong mga katawhan bahin ani. Maybe one more thing lang para sa atong mga layman's understanding, Attorney Popot, unsa ning indirect contempt para magkasabot sila? Indirect contempt is an act, no, which degrades the administration of justice. Daghan kay na siya, no, but kaning atong gi-file tungod ana kay murabag iyang murabag gibiayan niya or iyang gi-criticize but not in the proper manner ang for example pag issue sa warrant of arrest. Kay di man gid nato ingnon na irregular mo yung gani siya irregular murabag
illegal or mura gikuot kitahay nato. I mean to say that is totally baseless, no. These accusations should stop, no. These baseless accusations should stop because this is no longer a fight of Congressman Chato. But you must always remember that Congressman Chato is also a lawyer. No, he's considered an officer of the court. He's taking the cudgels for the court this time, not for himself. For the cyber libel, he's fighting it not only for himself but for his family. But kani this is different, the indirect contempt charge, because he's taking the cudgels for the court tungod kay grabe na gyud kayo wa nay pili gyud ang iyang si Mr. Ramasola sa iyang pagsaway na grabe na kayo pod karon ang korte na pod ang iyang gisaway. Yes, and of course on the matter sa atong petition for review sa Department of Justice, we are standing on solid legal grounds nini. Yes, actually I have with me a copy of the petition for review. Medyo baga ni siya. So I just hope that this can be resolved as soon as possible time. Yes, so at least ang atong congressman always nagsunod ta sa legal procedures as an example sa atong mga kaigsuonan nga we fight fair and to protect and seek justice for our fellow men. Congressman Chato, would you like to add something? Atong giingon, Attorney Abel, Attorney Pupot, baseless accusations. Hinglapas na gyud boundary si Willie Ramasola ana. Baseless accusations, gama-gama og istorya, unya to ay mga fake accounts nga makalit panggawas, wa ta kalibaw, appeal ba siya diha, but simultaneous sila nga manggi-post. But the point is, likaya na to ang baseless accusations because that will not bring us anywhere. Adto gyud na paingon nato sa husgado, atong advisean po nga atong mga katawan, if you experience the same way, then you have your access to the courts, pwede nato filean og kaso, then atong masiguro nga ang hustisya mo ay atong pangitaon in a proper way, no? So baseless accusations kay naanad naman gyud ning Willie og panghilabot bisag kinsa unya baseless accusations, mahuwis ka, mahusgado ka, or mga ordinaryong tao or mga higala nato, bisan mga higala na Edgar Chato, apilo na niya og baseless accusations, no? So bisan kinsa mao ni nga angay pod nga ibutang nato siya sa hustong lugar ug asa siya dapat, because that is the way to do it. We have to act within the sphere and the area nga dapat naata. Ayaw mo ka-cross a boundary sa uban. Okay, loud and clear mga kaigsunan gikan sa atong congressman. On this note, final statements, Attorney Popot? Well, mo na to, pending na sa DOJ ang atong petition for review. Unya katong indirect contempt charge na to pending pa, naghuwat pa ta og na-order from the court. As a matter of fact, no, ang tulo ka kaso day unta scheduled unta to today. Oh, it just so happened na declare og holiday today. So karon unta ang arraignment og pre-trial adtong tulo ka mga kaso nga naay finding of probable cause gikan sa City Prosecutor's Office sa Quezon City. So karon pending naman, so let's just await for updates or nabatay madawat ana. Okay. So mga kaigsunan, before tamuan, kanunay among pasalamat sa kanunay pagsuporta ninyo, and then Congressman, ato pong pasalamatan ang tanang followers nimo kay duha nakabuk atong Facebook pages. Pwede gyud mong i-share balik. Yes, Attorney Abel, kita og atong kongresista. We are hoping that this will be a learning experience for everyone as government exercises its role sa pagserbisyo sa atong kaigsuonan, and then also in a transparent atmosphere. Mao ni nga kanunay natong gida ang taytayan para sa atong katawhan ug sa buhatan ni Congressman Edgar Chato. Ang programa nato kita og ang atong kongresista. And so every twice in a month magkita-kita kita, pasalamatan nato ang tanan natong mga tigpaminaw, ang mga nagsunod sa atong programa, all those nga naghatag natong mga comments, nga nagsuporta sa atong programa, naapoy uban nga medyo hilabtanon bisan sa ilang comment, pero appeal na sa atong space for our discussions. Ato pong pasalamatan ang tanan nga nag-inspire na to, because we hope also that we are able to inspire everyone. So again, happy Valentine's to everyone, Kong Hei Pat Choy, happy Chinese New Year, and may God bless us all with more blessings. Okay, thank you very much, Congressman Edgar Chato. Of course, di ta mo human atong programa kung di ta mo pasalamat sa tanan natong followers sa atong duha ka Facebook pages, ang Edgar M. Chato o Attorney Edgar Chato nga Facebook pages, no? Naarabay pa abuto natong premyo, pila ka adlaw gikan karon. Excited kayo ang tanan.
Salamat kayo sa atong mga loyal followers and ang mga new followers na to sa atong Facebook pages. And then on that note, thank you again, Attorney Popot Thank you Marapaw, also, Popot. sa atong mga banggiitang abogado sa atong lalawigan sa Bohol, ug ang tanan nga nagpaluyo sa atong programa, kita ug atong kongresista. Hangtod sa sunod na tong Sibya, amping mong tanan ay numdumi sa serbisyo Edgar Chato, idol ko. Daghang salamat, maayong buntag kanatong tanan. Ay buntag sa tanan. Thank you, Attorney Pupot. Hangtod sa sunod natong panag-uban, padayon natong panagisgutan, garantisadong serbisyo, luyugan ta. Kita ug atong kongresista.